ang 12 kandidato ng senatorial slate ng administrasyon sa kanilang proclamation rally sa Ilocos Norte. Nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan! Emil, dito sa Ilocos Norte, baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos sinimulan ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang kampanya. Sa proclamation rally dito sa Centennial Arena sa Lawag City, kumpleto ang tiket ng administrasyon. Kasama dyan si dating DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Noong eleksyon 2022, malaking boto ang binigay ng tinaguriang Solid North para sa anak ng Ilocos at ang botong ito ang siyang nililigawan ng mga kandidato ng alyansa sa pagsisimula ng kanilang kampanya. Lahat may kani-kanya mga isusulong kung mailuklok sa Senado at karamihan sa kanila nangako ng suporta sa mga programa ng Administrasyong Marcos. Nagbigay ng suporta ang Pangulo sa mga kandidato ng administrasyon. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Ang amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China. Samantala, matapos ang proclamation rally ngayong araw, may ilang pang mga nakakasa ngayong linggong ito. Sa Huwebes ay nasa Iloilo ang alyansa at sa Sabado naman ay nasa Davao at sa kabuuan may 21 campaign rally na sama-sama ang buong alyansa sa susunod na 70 araw ng kampanya para sa eleksyon 2025. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ipinakilala naman sa magkahiwalay na kampanya sa Maynila at Mindanao ang 11 senatorial candidate ng Makabayan. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Vicky, maagang natapos yung unang araw ng kampanya ng mga kandidato ng Makabayan dito sa Litex kung saan sinimulan ng grupo ang kanilang pag-iikot sa mga komunidad na anilang mga lubos na nangangailangan. Mula sa Cartilla, Tondo at Parola sa Maynila hanggang dito sa Quezon City, iisa ang kanilang mensahe. Panahon na ng mga bagong mukha sa Senado. Sa pagbubukas ng campaign period, ginanap ngayong araw ang kick-off ceremony ng Makabayan sa Cartilla ng Katipunan sa Maynila. Dito ipinakilala isa-isa ang mga kasali sa kanilang senatorial slate. 9 out of 11 candidate ang dumating, kasama sina Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Representative Arlene Brosas, Teddy Casino, Representative Franz Castro, Mimi Doringo, Modi Floranda, at Danilo Ramos. Nasa Mindanao, sina Amira Lidasan at Liza Masa. Dahil kulang daw sa pondo, grassroots campaigning daw ang kanilang gagawin, iikot sa mga komunidad at magbabahay-bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito na raw ang pinakamaraming bilang ng mga kandidato sa pagkasenador mula sa progresibong grupo ang sasabak sa midterm elections. Karamihan sa kanila galing sa party list system. Mula rito sa covered court ng kaunlaran ay nagmarcha ang mga kandidato ng Makabayan kasama ang kanilang mga kalyadong party list group hanggang sa Litex Road, bahagi ng kanilang grassroots campaigning. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa Cavite naman, inilunsad ng 2 dating senador ang kanilang People's Campaign Kick-Off Rally. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Emil, dito nga sa vote-rich province ng Cavite, piniling simulan ng independent slate ng ilang naghahangad na makabalik sa Senado ang kanilang kampanya para sa eleksyon 2025. Nagsasalita na nga at inilalatag na ang kanilang mga plataporma ng mga returning Senate hopeful na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan.
Kaninang umaga, sinimulan nila ang kanilang kampanya sa banal na misa sa UP Diliman kasama si dating Vice Presidente Leni Robredo. Makakasama ng anilay independent slate sa piling mga aktibidad sa kampanya si Robredo. Kanina, inendorso na ni Robredo sina Aquino at Pangilinan dito sa Cavite. Ilan lamang sa hangad nila na mga reforma ay sa usapin ng food security, pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paglutas sa education crisis. Hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections. Emil, sa mga oras ganito ay nagpapatuloy pa rin yung programa dito sa Dasmariñas Arena kung saan may ilang performer kabilang na si megastar Sharon Cuneta. Yan muna ang latest mula nga dito sa Cavite. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. Umarangkada na rin ang kampanya ng ilan pang senatorial candidates para sa eleksyon 2025. At nakatutok si JP Soriano. Kasama ang iba't ibang grupo, nag-ikot sa Kabasalan Town, Zamboanga, Sibugay si independent candidate Roberto Balyon para isulong ang kanyang mga plataporma kaugnay sa fisheries and land reform, kalikasan at seguridad sa pagkain. Guest speaker naman sa General Assembly ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated si dating Senador Gringo Honasan. Sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila, napiling isagawa ni na senatorial candidates Attorney Sani Matula at Subair Mustafa ng Workers and Peasants Party o WPP ang unang araw ng kanilang kampanya. Isinusulong nila ang karapatan ng mga manggagawa, mga magsasaka at pagbibigay ng desenteng sahod. Sa barangay sa Uyo, Quezon City naman, piniling umpisahan ni independent candidate Ben Tulfo ang kanyang kampanya kontra sa iba't ibang uri ng pang-aabuso. Sinagot din niya ang ilang katanungan ng mga senior citizen, PWDs at solo parents. Sinusundan din natin ang aktibidad ng iba pang tatakbong senador para sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa Huwebes pa, magsasagawa ng proclamation rally ang PDP laban, pero ang ilan sa mga bahagi ng senatorial slate nito ay nagkanya-kanyang aktibidad sa pagsisimula ng kampanya. Mula sa Pasig City, nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Well, ilang kandidatong miyembro ng PDP laban at ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtipon-tipon dito sa Pasig. Ito, Mel, ay kick-off ng kampanya ng kaalyado ni Duterte na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong sa ngayon. Inaasahan namang magpapalabas ng recorded message si Kibuloy para sa kanyang mga supporter. Inimbitahan din dito sa event na ito sina Attorney Jimmy Bondoc, dating Secretary Allen Capuyan, Attorney J.V. Hinlo at Attorney Raul Lambino. Mga senatorial candidate raw silang sinusuportahan ng KOJC. Ikinakampanya rin sa proclamation rally si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagpunta kanina sa Diocese of Cubao bilang kick-off ng kanyang kampanya. Ang kapartido niyang si Senador Bongo nangampanya naman sa Davao City. Inaalam pa ang aktibidad ng mga kaalyado nilang sina Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador at Congressman Rodante Marcoleta. Inimbitahan din dito, Mel, ang mag-amang si dating Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte, pero ngunit hindi pa nagpapasabi hanggang ngayon kung sila makakarating o hindi. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.